Hindi ako makapaniwala doon sa nangyari kasi nga, kasi katrabaho ko, nilirespeto ko. Teka, paano nalaman ni OG Diaz? Ay, hindi ko po alam. Did you talk to him? No po. What did you apologize for? We're very, very sorry, pero wala po kaming ginawang masama sa anak niya. You're very sorry for what? What did you apologize? We did not apologize po. Ang context po is sorry, pero wala po kaming ginawang masama sa anak niyo. Hindi, medyo nagugulan ako, medyo may pagka-weirdo. So, yun, Umiiyak sila nung nag-sorry sila. They were crying, both of them. And they even offered to donate a certain amount to a charitable institution of my choice. Is it true? no po, Your Honor, kasi that would be very insulting po. Apparently, Sandro asked if who was with you. Nag-text back si Sandro. At ang reply mo, just me. Your Honor, wala pong invitation, wala pong direct invitation from me. Kasi prior to that, inibitahan mo nga eh. Huwag ka na mag-deny, inimbitahan mo na nga to come over your room. Po sa inyong pagdating. Pasensya lang po, nagbubulungan po kami ni Miss Mahinay sapagkat meron po kaming isang guest na inaasahan din. Hindi po nakarating. Ang nais po niya ay sa telepono lang. Kasi meron din po kasing ganitong ganap din. Hindi rin po tayo naguhusga ha. Ito dan po isinangguni sa amin noong bata nung siya ay nagreklamo sa kapulisan, siya daw po ay pinagtawanan. Kaya yaan po sana ang mga tatanong natin kung ano po ba sa ngayon ang ating pagtanggap. Unahin ko na po muna yung ating mga doktor. Opo. Kayo na po. Sa panahon po ba ngayon, ano po ba ang pagtanggap ng ating mga kababayan sa usapin ng dignidad? Ano po ba? Ang lalaki po ba okay lang sa kanya na siya ay maabuso o ano po ba? Ano po ba ang sitwasyon natin ngayon? Base po, Honorable Senator, sa aming experience sa National Center for Mental Health in terms of patients being as examined sa either sa WCPU po, the Women Child Protection Unit, o sa aming outpatient section, talaga naman pong madalang ang magreklamo ang mga kalalakihan kaya sa mga kababayan, lalo-lalo na po sa mga kabataan. No? Truly po, tama po kayo that stigma still plays a role in this situation. Not only for sexual abuse, sexual harassment, or sexual violence committed against a person, but sa pangkalahatan po yung epekto nito sa society. Katulad din po ng ating mental illness which has a kaakibat na stigma attached to it. No, however po, little by little po, with our efforts po to increase the mental literacy of the Philippines, para aware po sila that these are hindi po tama, lalabag po sa rights nila na mangyari sa kanila yan. At ang consequence po nito ay talagang may kasama na po ang physical, mental, and emotional health ng tao. So we are trying to, the National Center for Mental Health po ay bukas po, at saka may mga programa po kami at mga serbisyo na binibigay sa mga ganitong kaso po. Meron lang po akong gustong linawin doon, Dok. Hindi po nagre-report yung mga lalaki dahil po ba nahihiya sila? Dahil yung kanilang pagiging macho ay ano po kaya sa palagay po ninyo? Meron po ba kayong mga nakausap na mga lalaki na matagal na panahon na hindi sila, tumahimik sila pero isang araw gusto nilang magsalita? Yung mga ganun po ba, Dok? Madalang po talaga, no? Sa ating society po. Sorry po, Doc. Kilalanin ko lang po ang ating Senate President pro tempore, ang ating pong ginagalang Senator Jinggoy Ejercito Estrada. Senator, magandang umaga po. Baka meron po kayong gustong. Sige po, Doc. Yeah. Madalang po base sa aming eksperyensya na ang nagrereklamo po ay kalalakihan. No, however,
Ang issue po kasi dito hindi naman dapat hindi po gender kung hindi person that was inflicted of this trauma or this emotional problem na nangyari sa kanya. No, siguro po dahil lang po sa ating society, tama po kayo, isang pong factor 'yon na men are being ang image po kasi nila is yun nga po, macho at pero sa ngayon po kasi sa ating economic standing, isa rin pong factor yon na they would refrain from complaining because of probably the fear of losing the gainful occupation or the job, no? Meron din pong factor na naka-involve po diyan na based on our judicial system na medyo mabagal po ang pag-atim nila ng justice at lalagay po sila sa alanganin. Yun po yung mga ibang factors na nasasabi po sa aming experience na kung bakit hindi po sila nagrereklamo. They will now enter into the hospital services because of their own personal battles with the trauma that they receive. But seeking justice po for that is already parang hindi na po nila interesado, but what they are interested is how to move forward, to be better, no, to be mawala po yung mga symptoms brought about by this trauma. Salamat po, Dr. Noel V. Reyes. Opo, salamat po. May tanong lang po ako sa atin po kay Miss Rubilin Lumampaw. Siya po ang Chief Behavioral Science Division ng National Bureau of Investigation. Ganun din po yung tanong ko, Doktora, kahit po meron namang, siguro wag na natin banggitin yung mga pangalan, ano po, pero meron po ba na mga lalaki din na nagrereklamo po bukod po sa anak po ng ating kapatid sa industriya? Meron po bang iba din na nagrereklamo din po ba? Good afternoon, Honorable Senator Padilla and Honorable Senator Estrada and all the ones present, the lawyers and the rest of the committee members. The Behavioral Science Division is mandated to screen and support our investigative units in terms of sexual violence, rape victims, victims of computer crimes, and the like. We also do forensic work and we are the only unit in the Philippines who does psychological autopsy. Okay, in our statistics po, more or less approximate 150 cases a year of bullying, sexual abuse, rape, and the like. We only get around 10%. Meron po nagrereklamo pero very minimal po when it comes to kalalakihan. So this is not new to us. This case, however, unti lang po talaga ang nagrereklamong kalalakihan. So that's kasi po meron pong nangyari na yung nag-report daw. Ano po ba ang polisiya? Halimbawa, lalaki yung nag-report kasi medyo na ano din po ako, naawa din ako dun sa bata nung nag-report na siya, tinawanan siya ng pulis. NBI po kayo ha, tinatanong ko lang po kung ano po ba ang polisiya natin sa pagtanggap sa mga ganun. Yun po ba, meron talagang formal na way? Opo. Sabi po sa NBI, hindi po kami kumikiling sa kababaihan lamang. So, open po kami in all sexes. Babae, lalaki, we are gender sensitive. So, meron din po kaming mga nagiging kliyente na member ng third sex na nagrereklamo rin po. So, hindi po itong violation na to, itong pamomolestya na to is hindi lang po nakaakibat sa kababaihan lamang. So, kami po sa NBI, open po kami regardless of what gender. We will investigate and we will cater the same way as we do to the women and children. Sa halimbawa po, may ganun. Halimbawa lang po ito, hindi ko po sinasabing ganun ng NBI. Halimbawa po, may ganun pangyayari na pinagtawanan yung nagreklamo. Meron po bang
parusa yung ano pong gagawin dun sa saan po magrereklamo yung nagreklamo na siya ay parang tinawanan o siya ay hindi kinausap yung ganyan. Meron po naman siguro kayong kaakula ang parusa. In terms of legal elements, Your Honor, I think I'm not in the proper position to answer that, but our lawyers. However, I may say that this can contribute to the trauma of that person. So, mahirap po kasi, hindi lang sa babae, mas lalo na siguro sa mga lalaki, kaya hindi sila basta-bastang nagrereklamo na walang naniniwala sa kanila or less po ang pagdinig sa kanilang reklamo dahil ba sa lalaki sila. So, kami po sa NBI, we are gender sensitive. As much as possible, we will help. Lahat po na nagrereklamo, iimbestigahan po yan the same way that we cater to the women and to the girls who suffer from the same sexual molestation, abuse, and rape po. Tama po, opo. Thank you, Your Honor. Sir Ninyo Mulak, may tanong lang po kami. Noong kayo po ay nakapagdesisyon na magpunta sa NBI at magsagawa ng reklamo, paano niyo po isinagawa ito? Meron din po ba kayong kasamang abogado na nung kayo po ay nagpunta na sa NBI? Senator, thank you for the question. Nung una nga, kasi nga, ako talaga nung sinabi sa akin ng anak ko, hindi ako makapaniwala na nangyari. Kasi tulad na nasabi ko, sobrang taas ng respeto ko kay Jojo. Sir Ninyo, wag lang po niyo kumprontahin sa chairman lang po. Opo. Hindi, sinasabi ko lang na hindi ako makapaniwala doon sa nangyari kasi nga katrabaho ko, nire-respeto ko. So yun. So talagang hindi ko alam kung anong gagawin talaga noong una. So ang naisip namin gawin was go to Senator Bong Revilla at si Senator Bong naman yung nagsabi na if you want to go to the NBI, we can go to the NBI. Pero dahil nga, syempre, ako bilang magulang, gusto kong protektahan muna sana yung anak ko. Ayoko sana may makaalam. So we went through the channel. We went to Miss Annette Gozon. We were trying to fix it internally. Pero I didn't know how to do it internally pero magsasapa pa rin kami ng kaso. Di po ba? Mr. Chair, Yun nga po. if I may interrupt. Sige po, Nalaman ng media yung nangyari. Po? Paano nalaman ng media? Ay, hindi ko po alam siya. Sino nagkalat? Hindi ko po alam. Hindi ko po talaga alam. So when did you Bigla na lang po pumuntok eh. first knew about it na kumalat na sa media? Saan mo nabalitaan? Sa social media? Sa radyo ba? Sana kumalat na po. Yeah. Sa social media po. Unang lumabas kay OG Diaz. Sige, continue. Yan po. I'll continue. I didn't know how to do it na ayusin namin internally pero still magsasapa pa rin ako ng kaso kasi I knew na once na mag-file kami ng kaso talagang puputok na sa media. Hindi maiwasan hindi puputok sa media, di ba? Teka, paano nalaman ni OG Diaz? Ay, hindi ko po alam. Did you talk to him? No po. You haven't talked to him kasi I talked to him since sa social media mukhang detalyado yung mga... ay, pero hindi po sa amin galing talaga eh. But there were, nakausap niya yung anak mo. we have other witnesses. Kasi I don't know kung paano nag-leak talaga. Ayun po. And then, so it took 10 days bago namin na-file kasi nga po, nagkita kami ni Annette Gozon at hinarap niya sa akin yung dalawa dun sa bahay ni Miss Annette Gozon. And nag-apologize sila sa akin. They apologize for what? Eksakto pagkasabi nila, sorry talaga, umiiyak sila. Assuming Ito po, Sen, talaga, apologize. Let's just go straight to the point. Talaga sinasabi ko po What ito did po. they apologize for? Ang exact Did they words do nila, something they were crying and they apologize. Ang sabi nila, sorry talaga, sorry ninyo, ganon. Kasi akala namin okay lang.
Oh, what do you mean? Yeah, they were sorry for what? What did they For do? what they did. What did they do? Did they admit it to you that they did something untoward? When they said sorry, syempre naiintindihan ko kung ano yung kwento ng anak ko. Yun na yun. Yun na yun, di ba? Alright. And then they said, akala daw nila okay lang. But clearly, Akala said, nila consensual. yes yan. But clearly, kung okay lang, di wala kami rito sana ngayon. Diba? At saka hindi sana nag-iiyak yung anak ko. Yun po. Sige. And Miss Annette Gonzalez was our witness during that meeting. Yun po. Let's just. Yes, Senator. I think this will be your last hearing, so let's go straight to the point. Jojo Nones and Richard Cruz, are you represented by any lawyer? You can give you can give legal advice if you wish. All right. Thank you. Diba may bigote ka dati sa Facebook? May bigote ka, Jojo. Sino ba si Jojo dyan? Nag-ahit ka na? Ang bigote mo? Hello? Your Honor, ano po, minsan may ahit, minsan po may shadow beard. Right. Mr. Chair, I would like to request the COMSEC to administer the oath. Comsec, mag-administer tayo ng ano. Okay, pwede po kayong tumayo. Sir Richard and Sir Jojo, tatayo lang po. Yeah. Can you kindly raise your right hands? Do you swear to tell the truth and nothing but the truth in this committee hearing? Yes, Your Honor. The answer is in the affirmative, Mr. Chair. Thank you. Maraming salamat po. Senator, nakapag-administer na po sila po. Maraming salamat, Mr. Chair. Okay. Ano trabaho nyo ngayon? Ngayon po wala po dahil naka-preventive suspension po kami, Your Honor. Okay, bukod sa GMA 7, meron pa ba kayong ibang pinagtatrabuhan? Sa ngayon po, Before? No, hindi pa kayo ni-issue ng preventive suspension. nung, Yep. Okay. Sinasabi ng GMA, independent contractors kayo. yeah. Pero, Correct. Hindi kayo sinusweldohan ng monthly. hindi po. Ano? Hanggat may kontrata, may sweldo. Ibig sabihin per project. Yes. So pag meron kayong isang teleserye na 6 na buwan tatagal, 6 na buwan lang sweldo niya. Am I correct? Pag sa director po. As a Pag director, ganun. director ka ba ano? Sino bang director? Sa ngayon po nagdidirect po ako. Ikaw. Opo. Ikaw, Honor. Richard. Consultant, scriptwriter, creative consultant. Scriptwriter ka. Hmm. Ikaw, Jojo, ang director. Opo. So ano yung mga dinidirect mo ng mga projects sa GMA? Meron po akong, bago po ang lahat nangyari to, meron po ako, bagong director lang po ako na pinag-direct ng network. Dati po, consultant din po ako, drama consultant. Tapos, nalipat po ako sa posisyon na director. So, So- nagdidirect po ako ng teleserye na panghapon. Gaano na kayo katagal nagtatrabaho sa GMA? Ako po, 24 years po. Doon sa 24 years na yun, hindi kayo nagtrabaho sa halimbawa sa ABS-CBN, sa TV5. Nag-ABS-CBN po ako from 1996 to 2000. Then 2000 to 2024 po sa GMA. Nag-stick ka na sa GMA? Yes po. What about you, Direk? Nakapag-work din po ako sa ABS mga early 2000s. Tapos, nag-ABC5 po ako, tapos TV5, tapos nakapag-MZ din po. Okay, during the night of the alleged incident, ano ginagawa niyo sa event ng GMA? Nag-attend po kami ng GMA gala, Your Honor. That was GMA sponsored. Yes po, Your Honor. Kayo ba ay naimbitahan dito? Yes po, Your Honor. Meron po kaming formal invitation. Anong oras natapos yung event? Around midnight po, Your Honor. Ha? Around or close to midnight po, Your Honor. Close to midnight. Opo.
Nung mga nakalipas na event ng GMA, kayo rin ba ay naimbitahan? Yes po, Your Honor. Nag-book din ba kayo ng hotel room? Hindi po, Your Honor. Bakit? Usually po pag GMA Gala, Your Honor, fully booked po yung mga hotels doon sa area. Mahirap Eh, nung po gabing yun, saan kayo nakabook? Saan ba ginawa yung gala? sa Marriott Hotel Gala, po. gala, oh. Sa Marriott Hotel po, Marriott. Your Where were you billeted? In Belmont Hotel po, Your Honor. So, magkalapit. magkalapit. Po. Yes po, Pwede Your kang Honor. lumakad. Opo, Your Honor. So, nag-book kayo ng hotel dun sa, ano yun? Sa Belmont po, Belmont. Your Honor. Opo. Saan yung event? Sa Marriott po, Your Marriott. Honor. Sino nagbayad dun sa Belmont? Ako po. Hindi sponsored ng GMA. Hindi po. Di ba lahat ng mga artista, lahat ng mga konektado sa GMA, di ba ni-sponsoran ng Hindi po, automatic hindi na yun na sagot ng GMA 7? Opo. So kayo, Yeah. Lahat po ng consultants, yung mga creative, nag-book kami sa Belmont. okay, diretsuin ko na kayo ha. But before I ask you direct questions, bakit di kayo sumipot last hearing? Meron po kaming prepared statement. Pwede po ba namin basahin? Meron po kaming prepared na statement regarding that. Pwede po namin basahin, Your Honor. Sige. I forgot to give you a chance to give your opinion. Thank you, Your Honor. Go ahead. Thank Thank you you. po. Mm-mm. To the Honorable Chairman of the Senate Committee on Public Information and Mass Media, Honorable Senator Robin Padilla, to all the senators present today, especially Senator Jinggoy Ejercito Estrada, President pro tempore. To all the resource persons and friends from the press, magandang tanghali po sa inyong lahat. Bago po ang lahat, ay nais po naming humingi ng paumanhin sa hindi namin pagdalo sa nakaraang pagdinig. Inaamin po namin na natakot po kami na masubject sa media circus at premature trial. Gayun din po, natakot din po kami na baka malabag po namin ang confidentiality ng investigasyon na isinasagawa ng NBI nang nagsimula na ang mga panahong yon at nagpapatuloy pa rin sa ngayon. Nasabihan po kasi kami na bawal po na ilabas ang lahat ng mga counter allegations at ebidensya namin sa publiko dahil ayon sa NBI kahit ang alegasyon ng di umano'y biktima ay hindi pa rin nila maaring ilabas dahil subject pa ito sa validation ng kanilang ahensya. Lahat pa raw po ng hawak ng NBI hindi pa ebidensya hanggat hindi pa naipapasa sa piskalya. Subalit matapos po naming mapanood ang nakaraang pagdinig ay nakita po namin na hindi mangyayari ang aming kinakatakutan dahil sinabi at siniguro naman po ng kagalang-galang nating Chairman Senator Robin Padilla na hindi magiging korte ang Senado. Kaya humihingi rin po kami ng patawad sa kagalang-galang natin na Senador Jinggoy Estrada kung naunahan po kami ng takot, kaba at pangamba. Opo, kami po ang independent contractors ng GMA Network na tinutukoy sa mga online post na kumalat noong mga nakaraang araw. Subalit, hindi po kami gumawa ng kahit anong sexual harassment or abuse laban kay Sandro Mulak. Sa pagkakataong ito, sa harap ng iyong lahat, mariing tinatanggi po namin ang lahat ng mapanirang akusasyon na ito laban sa amin. Kami po ay hindi executives ng GMA Network tulad ng mga lumalabas. Daliwas sa sinasabi sa online, wala po kaming kapangyarihan or impluensya sa network, lalong-lalo na sa mga artista nito. Sinabi naman po ng GMA na hindi kami regular employee ng network. Alam po namin na konting pagkakamali lamang na nagawa namin sa produksyon ay maaring ma-terminate ang aming kontrata at mawalan kami ng trabaho. Subalit, tumagal kami sa telebisyon ng more or less 30 years. At bago ang pangyayaring ito, ay malawak ang naging kontribusyon namin sa industriya sa telebisyon sa pamamagitan na naiambag namin mga award-winning at top-rating television shows and teleseries.
Tapos na? Hindi pa. Maganda po ang takbo ng aming karera. Sir Richard, tubig po. May tubig po kayo sa tabi po, ha? Opo. Okay. Mahaba ba yung ano? Ikaw ba Sandali lang nagsulat? po. Scriptwriter ka? Baka mahaba yan. Hindi po. Maganda po ang takbo ng aming karera. Maitatanong niyo po kami sa aming mga nakatrabaho at masasabi naman po namin na iginagalang kami at naging malinis po ang reputasyon namin sa aming mga naging employer at nakatrabaho sa loob ng 30 taon. Sa tinagal-dagal namin sa industriya, wala po kahit na isang reklamo, sexual man or anuman, ang nag-file sa amin. Kaya hindi po namin sisirain ang iniingatan naming pangalan at karera at reputasyon para makapag-abuso o harass ng isang tao. Lalo na po na alam namin na anak ng sikat na artista at maimpluwensyang pamilya. Ano ba naman po ang laban naming mga ordinaryong manggagawa lamang laban sa kanila? Hindi naman po namin itinatangging bakla kami. Sa katunayan, ang pagiging bakla namin ang isa sa mga dahilan kaya kami naging creative, artistic at nagkaroon ng skills na kailangan sa industriya. Buong buhay namin, ginamit namin ang pagiging bakla namin sa maayos na paraan para maitaguyod ang aming mga pamilya. Kaya napakasakit sa amin at sa aming pamilya na mabasa ang aming mga pangalan online na may caption na bakla at kung ano-anong masasakit at mapanirang puri na bansag at descriptions. Bakla po kami, oo, pero hindi kami mga abuser. Bakla kami, oo, pero hindi kami gumagawa ng masama sa kapwa. Bakla kami, oo, at may takot po kami sa Diyos. Sa huli kami rin po ay humihiling ng hustisya, mabigyan sana ng hustisya ang malisyosong pagbibintang sa amin. Kaya po naming mapatunayan sa piskalya o korte na wala kaming kasalanan. Hintayin lang po sana natin ang proseso, ang due process. Habang hinihintay po yan, humihiling po kami sa sambayanan na wag niyo po muna kaming husgahan. Iba ko na parang mga convicted na criminals. Kay Sandro, wala kaming ginawang masama sa iyo at alam mo yan sa puso mo. Hindi pa huli ang lahat. Magsabi ng totoo sa lahat ng mga sumusuporta sa amin. Lalo na ang mga nakatrabaho namin sa industriya na dahil kilala kami ay hindi naniniwala na magagawa namin ito. At sa lahat ng mga netizens na nagsasabi na ikaso muna at huwag kami i-publicity trial, maraming salamat po. Napakalaking bagay sa amin sa panahong ito ang ganyang mga mensahe. Maraming salamat din po sa komite, sa inyo, Senators Padilla at Senators Estrada, sa pagbibigay sa amin ng pagkakataon na magsalita, at maraming salamat po at magandang tanghali po sa inyo. Thank you, Maraming salamat po. Direk Jojo. Okay, basta dito sa Senado, pantay-pantay lang ang tingin namin, okay? We are gender sensitive here, okay? Thank you po, Your Honor. Pag membro ng LGBT, okay lang yan. Choice yan. Basta kami pantay-pantay lang tingin namin sa inyo lahat. Alright? Salamat po, Your Honor. Okay, sa opening statements ninyo, you deny all allegations that has been brought against you. Yes po, Your Honor. Both of you. Would you know kung ba't nagkaroon ng ganitong kabigat na reklamo sa inyo? Bakit nagre-reklamo Sandro na yung tatay ni Sandro, bakit nagre-reklamo ng gano'n? Hindi po talaga namin alam, Your Honor. At kanina sabi ni Mr. Mulak na nag-meet kayo sa bahay ni Attorney Annette Gozon, ang Vice President ng GMA7, na nag-apologize kayo. What did you apologize for? Your Honor, ang sabi po namin kay Nino, we're very, very sorry, pero wala po kaming ginawang masama sa anak niya. You're very sorry for what? What did you apologize? We did not apologize po. Ang context po is, sorry, pero wala po kaming ginawang masama sa anak niyo. No, why? Kung wala kayong ginawa, sandali lang. Kung wala kayong ginawang masama, ba't ka magsasorry?
ang context po kasi yung parang sorry, pero wala po kaming ginawang masama sa anak nyo. Hindi, medyo nagugulan ako, medyo may pagka-weirdo. So, yun po yung buong sentence namin. Sorry, Robin, ha? Hindi, ganito lang, sorry, Robin. Ano, ba't ako magsusorry sa'yo? Ano ginawa ko, di ba? Kasi buong sentence po siya, hindi lang po siya sorry. So, sorry po, pero wala po kaming ginawang masama sa anak niyo. Hindi nyo, pwede So, pong, kung meron kayo dadagdag doon sa sinabi, bakit siya why did he apologize? For what? no. Senator Jinggoy, ito po sinasabi ko, ay talagang umiiyak sila nung nag-sorry sila. They were crying, both of them. And they even offered to donate a certain amount to a charitable institution of my choice. Para lang masettle yung Is it true? Ang sagot ko sa kanila, ang sagot ko po sa kanila, ako, tao lang ako. Diyos nga marunong magpatawad. Kaya ko kayong patawarin. Pero kailangan pagbayaran niyo yung ginawa niyo. Is it true that you were offering something sa charitable institution? Is it true? No po, Your Honor, kasi that would be very insulting po. Huh? No po, Your Honor. Oh, they are denying it, Mr. Mulak. Senator Jinggoy, Ms. Annette Gozon was present during the incident. Okay. I had an investigation of my own. I will ask both of you, okay. The gala was held at Marriott Hotel, correct? Yes, Your Honor. Both of you, Jojo Nones and Richard Dode, hindi Dede, are billeted at Belmont, which is a walking distance from Marriott Hotel, correct? Yes po, Your Honor. Jojo texted Sandro if he can come over to the room. I did not text that po, Your Honor. In fact, Did you have the copy of the text messages? Kasi dinilit mo lahat, nasa may telepono ko. Dinilit mo lahat yung mga messages eh. Do you have a copy of the text messages? You sure? yes po, Pag Your Honor. nirecover namin sa Globe yan, sa Smart yan, pakukulong kita rito. Now you better tell the truth. Yeah, I'm telling the truth po, Your Honor. You did not. Hindi po sa akin nanggaling. Kay Sandro po mismo nanggaling. Remember, you're under oath. Yes, Your Honor. Huh? Yes, Your Honor. Meron ba? If I you am can, under oath, if Your you can Honor. show me proof that Direct Jojo texted Sandro. All right. Your Honor, Yes. siya po yung mismo nagsabi na andyan po ba kayo, sir? Wait lang. Yeah. We'll go to that. Yes, Your Honor. Okay. Allegedly, you texted Sandro if you can come over to the room, which you deny. Yeah, maganda yun Yes, kasi Your Atty. Kapunan, magaling na abogada yan. Huh? Yeah, but apparently, Sandro asked if who was with you. Nag-text back si Sandro. At ang reply mo, just me. Okay? Sandro never replied. Okay? Wait lang. Sandro never replied, ha? Ako, base sa investigation ko lang to. Kaya syempre, natakot. Sinabi, just me. Di ba? After a while, you texted again and told Sandro the context of your text was joke. At sinabi mo, you were in the company of some of the creatives. Yes or no? Ang eksaktong Yes or no? ang eksaktong text ko po, Your Honor, I'm with Drama Peeps but we're wrapping up na. Yes. But you texted him joke, correct? Well, yes, Your Honor. Kasi nung una, nung just me po, kasi natutulog na po sa tabi ko si Dode. And then, Then just me, Sandro did not reply. And then when Yes, you po. replied joke, I was with some of the creatives. Mismo yung mga tao sa creatives. yes po, but Creative I department. also said po, Correct.
Yes po, Okay. Your Honor. But I also said po, Your Honor, we're wrapping up na kasi I didn't want him to think po Okay. that anything about Okay. the Just Me text. After which, Sandro obliged to the invitation of Jojo. At doon nag-text si Sandro na pwede ba dumaan dyan? Sino-sino pa kayo nandyan? Yun yung lumalabas sa social media na hindi naman kinover kung ano yung prior conversation. Correct? Your Hmm. Your Honor, wala pong invitation, wala pong direct invitation from me, from myself. Siya po yung nagsabi na pwede pa ba akong dyan Kaya sir? nga. Kasi prior to that, inibitahan mo nga eh. Huwag ka na mag-deny, inibitahan mo na nga to come over your room. Hindi po, Your Tapos Honor. sinabi mo, tinanong nga ni Sandro, sino nandyan? At sinabi mo, me only, ako lang. Tapos biglang sinabi, hindi na nag-reply, sinabi mo, joke. I am with some creatives. Your Honor, may we request for an executive session po so we can clarify things. No, wala pa naman, there's nothing sensitive here. As we go along, siguro. But, these are Hindi pa naman sensitive yung matter. facts of the case po, Your Huh? Honor. These are already facts So? of the case po, Your Honor. Ito lang asking you if it's true or false. Wala pa naman tayo sa There was no Hindi pa direct naman sensitive invitation. yung, There was no direct invitation from me, Your Honor. Okay. I was just being polite and kind because he is my friend. But there was no direct invitation po. In fact po, bago po siya sinabi na akit siya, I said we're wrapping up. Totoo ba? Do you have a copy of the text messages of Mr. Nones? We have po, Your Honor. If I may answer, Yes, yes. Your Honor, I'm Attorney Sharina Quintanilla Raz for Sandro. We do have proof of that, but we cannot show that at the moment because it is with the NBI. And as this explained earlier, the NBI is safeguarding the confidentiality of the pieces of evidence. Do you in have this any case. representative from the NBI here? Yes. Good afternoon, Your Honor. I'm Attorney Zuleika Marie Esconales, the investigator on case, Your Honor. Do you have the copy of the text messages? The conversation? The complainant already submitted pieces of evidence to support his complaint, Your Honor. You cannot share it with the committee? With all due respect, Your Honor, for purposes of confidentiality, because of pending investigation, we are All right. keeping the same, Your Honor. Of course. I Thank will you, Your respect Honor. that. Okay, at that time, nung umakyat na rin si Sandro, kasi when you invited him, Sandro was in his room together with his girlfriend. And apparently, Sandro informed his girlfriend that he was going to the room of Jojo and company. Upon entering the room, Sandro was surprised since it was only Jojo and Richard who were there in the room. Correct? Correct. Your Honor, hindi ko po alam kung na-surprise si Sandro din. Yeah, No, hindi po umakyat si Sandro sa kwarto We were- ninyo. He was surprised upon seeing only both of you. Well, he wasn't surprised po, Your Honor. Wala po kami Kasi ang sinabi mo dun sa text messages, I am with people from the creatives group. No po, sir. My exact message was just, we're wrapping up na GMA Drama Peeps referring to me and Dode, but we're wrapping up na. Okay. So, That's your word. yes, Malalaman naman natin sa investigation sa NBI yan. Did you offer Sandro glass of wine? no, Your Honor, when he arrived, he asked if we could drink the wine that was there on the ledge. Did you give a 500 peso bill which was wrapped like a straw? No, Your Honor. No, Your Honor. And apparently you poured a powder substance. No, Your Powdery Honor. substance. No, Your Honor. Your Honor, these are already very
details that need to be discussed in an Your Honor, executive if I may, session. Your Honor. I think, Your Honor, these matters are part of the allegations of the complainant, Your Honor, which are now under validation of the NBI, Your Honor. In fact, Your Honor, we were also advised by the NBI with regard to that the own allegations of Mr. Sandro Mulak, Your Honor, Mr. Chair, are still under validation, even this allegation of the 500 peso bill and the alleged substance, Your Honor. So, I don't know if the NBI would allow us to answer that questions, considering that the NBI also asked us not to disclose anything, even our counter allegations with respect to these matters, Your Honor. You were requesting for an executive session. Am I correct? Yes, Your Honor. Okay, Mr. Chair, I move that we hold this in an executive session right now. Meron po tayong motion na tayo po ay mag-executive session. Pakikiusapan lang po natin na maiwan lang po dito yung mga concern. Yung iba po, pwede muna pong lumabas. Marami pong salamat.